Nagdulot ng malawakang pagbaha ang walang humpay na pag-ulan sa Metro Manila ngayong araw. Sa ilang lugar, abot bubong ang baha. Saksi, si Mark Salazar. Sa post ng Barangay Tatalon, Quezon City sa Facebook page nito, pasado 1:00 ng hapon, abot dibdib ang tubig na sinuong ng mga residente sa kasagsagan ng malakas na ulang dala ng habagat. Sa marker, kitang nasa 5 talampakan ng taas ng tubig. Pasado 2:00 ng hapon, lalo pang tumaas ang baha, bandang 8 talampakan na at abot bubong na ang tubig. Pinasok ng mga rescuer ang mga loobang bahagi ng Barangay Tatalon para mailigtas sa mga residente. Sinamantala nila habang maliwanag pa dahil alam nilang lalong mahirap ang rescue operation kapag nagdilim na. Biglaan ang pagtaas ng tubig doon. Gayon din sa Barangay Damayang Lagi, nakalatag na lubid ang kanilang gabay para hindi matangay ng agos ng ilog. Sobrang baha na, wala na kami makuhang gamit. Lahat talaga ubos. Si John Patrick, pinasa ng kasintahang si Angeline para makatawid sa baha. Much better na at least kahit yung paman lang niya mabasa, wag lang yung upper body. Opo. Grabe naman ang love ng boyfriend mo sa'yo. Ha? Ano masasabi mo sa boyfriend mo? Thank you so much. Sa mga ganitong pagkakataon, muling pinapaalala sa taong bayan ang mga anomalyang bumalot sa mga flood control project. Dahil sa inyo kaya bumaba dahil sa flood control, yung pera namin kinuha nyo. Ang baha ay pagkakataon para sa iba pa na kumita kahit papaano. Gamit nila mga bangka para maghatid ng mga tumatawid. Pero meron din namang hindi raw bayad ang hangad. Tulong sir. Tulong mo dyan. Tulong. Walang ba ito? Kusang loob lang sir, kusang loob. Waterproof kami! Lubog din ang maraming bahay sa Barangay Rojas District matapos umapaw ang ilog. Sa lalim ng tubig, tila nakipagpaligsahan sa swimming ang mga residenteng ito. Naglutangan ang mga gamit sa bahay na ito na pinasok ng baha. Sa G. Araneta Avenue at sa NS Amoranto, umabot hanggang baywang at dibdib ang tubig. Nalubog ang ilang sasakyan. Meron pang nagbangka at nag-jet ski sa baha. Abot leeg ang baha sa bahaging ito ng Barangay Del Monte. Abot bubong sa ibang bahagi ng barangay. Kapit kamay ang isang grupo habang tumatawid sa malakas na agos ng tubig. Sa E. Rodriguez, may bahaging abot baywang ang baha. Isang residente ang isinakay sa sirang ref para mailikas. Gaano kataas yung baha doon? Biglaan lang ba to? Tila naging ilog ang ilan pang pangunahing kalsada gaya ng Mother Ignacia. Sinubukan ng sasakyang ito na tumawid sa baha pero hindi kinaya. Tila napalutang na lang. Sa tulong ng ibang motorista, naalis sa pagkakalubog ang sasakyan. Binahari ng East Avenue at Visayas Avenue sa bahagi ng Pasong Tamo na umabot daw sa lampas tuhod ang lalim. Pahirapan umuwi ang mga commuter sa Commonwealth Avenue. Ilang provincial bus ang pansamantalang tumigil muna sa dispatch para sa baha sa A. Bonifacio. Baha pati ilang bahagi ng EDSA gaya ng ilalim ng estasyon ng LRT-1 kung saan umabot hanggang binti ang tubig. Pati Manila North Cemetery hindi nakaligtas sa baha. Gayon din ang Korte Suprema sa Padre Faura. Perwisyo para sa mga motorista ang pagbaha sa iba't ibang kalsada sa Maynila. 2:00 ng hapon, walang galawan ng mga sasakyan sa kanto ng Espanya Boulevard at Caico Street sa tapat ng University of Santo Tomas. Kung sa gitna ka dadaan dyan, alanganin kasi hanggang bewang na. Hindi na rin kaya. Lumangoy na yung motor ko sir. Asan? Andyan sir. Ayan? Opo sir. Ayaw na. Tirik na. O tirik na sir. Kaya tiis na lang sir. Inabot na kami ng pananghalian. Close na ba kayo ng mga kasama mo? Opo, close na. Close sir. Para na kami magkakapatid tuloy. Pati hanap buhay na perwisyo. Baha na po sa mga dadaanan, sarado na po lahat eh. Yung online, nag-online lang po ako ng ulam. Matumal ngayon, hindi kami online, nagdi-deliver po. Hindi makabiyahe, ayan po. Walang kita.
Pinasok din ng baha ang campus ng UST. Binahari ng Philippine General Hospital o PGH sa Taft Avenue. Yung ganitong intensity ng mga pag-ulan, posibleng magtuloy-tuloy up until Wednesday dahil nga po may binabantayan pa tayong possible development ng low pressure area. So ito po yung isa sa nagdadrive ng paghatak ng habagat po dito sa may Luzon as well as sa western section ng Visayas. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Umabot naman ang lagpas bewang ang baha sa Pasay City at sa Makati City. Naperwisyo po ang maraming motorista at commuter. Saksi, si Mariz Umali. Kinailangan ng itulak ng rider ang kanyang motorsiklo para maitawid sa lampas bewang na baha sa Magallanes Avenue sa Makati. Baha na rin sa kanto ng kalapit na Chino Roces Avenue at Arnaiz Avenue. Ang ibang bahagi ng Chino Roces hindi na madaanan. Tuluyan naman tumirik kaya kinailangan ding itulak para mapaandar ang van na ito sa Pasay City. Ang truck ng LPG ito naman, para di tumirik ay binilisan ng pagbagtas sa bahang kalsada ng Donada. Inalon tuloy at nabuwal sa baha ang isang nadaan ng food cart. May iba pang sumuong sa baha pero merong mga napaurong din. Habang ang motorsiklong ito pinatay ang makina para makatawid sa baha. Hanggang hitaan naman ang baha sa Menlo Street sa kasagsagan ng malakas na ulan. Lugi tuloy ang ilang negosyo. Sobrang naapektuhan po kasi wala naman po kaming customer. Maasa lang po kami sa mga dumadaan ng mga FX. Nananawagan po kami sa gobyerno kung may magagawa po sila, paayos naman po ang drainage namin po dito. Bago pa tumaas ng ganito ay nagpaan na ang isang turistang Vietnamese na sumuong sa baha. The weather is not good at that time, so the plug is so awful this way. So I have to pick up my shoes. I work by my foot, my bare foot. Yes. Yes. Aren't you afraid of leptospirosis? Yes. I think that I afraid very much when I proceed in this road. Pero ang ilang bata nilangoy pa ang baha kahit nang sawayin na. Masarap. Gusto po namin maligo. Wala po kami swimming pool, kaya sa baha na lang kami naliligo. Ganon? Hindi ba sinabihan kayo ng mga magulang nyo na delikado to? Sinabihan po. Okay, ba't hindi kayo sumusunod? Pasaway lang. Pasaway lang. Pasaway lang po. Naku naman, delikado yan. Yung leptospirosis. Ang ilang mga nasa bahay lang apektado dahil pinasok ng baha. Sa isang ito itinaas ang mga gamit kahit nga ref. Pumapasok na po yung baha dun sa may loob na higaan, kaya po yung mga higaan po namin patong-patong po na lamesa at saka higaan. Halos din na po kami natutulog sa magdamag hanggang maakit na po yung baha dun sa higaan namin sa POM. Sa Taft Avenue mabagal ang daloy ng mga sasakyan at maraming commuter na hirap makasakay. Sa Marikaban, Pasay umabot hanggang lagpas sakong ang baha. Hanggang gutter naman pero nadadaanan pa ng mga sasakyan ang kanto ng Andrews Avenue at Aurora Boulevard sa Pasay pa rin. Gayon din sa kanto ng EDSA at Ross Boulevard kaya mabagal ang daloy ng trapiko, pati sa World Trade Center sa Buendia Avenue. Nag-anunsyo na ang Kamara at Senado na pinapayagang mag-work from home ang mga empleyado bukas. Kanselado rin ang impeachment trial at plenary session sa Senado bukas. 2:00 ng hapon kanina, tinapos ang paglilitis sa gitna ng masamang panahon. Kasagsagan ng trial, naglalampaso ang isang janitor sa Legacy Wall dahil sa tumutulong tubig. May tumutulo rin sa iba pang bahagi ng gusali. Ipinasa ng Senado sa third and final reading ang Anti-Hospital Detention Bill para hindi na maipit sa mga ospital ang magaling na pero hindi pa makalabas ng pagamutan. Mahigit 1 oras lang tapos na ang Senate session. Aminado si Senate President Win Gatchalian, nag-aalala siya para sa legislative calendar pati na impeachment calendar dahil mahalaga ang oras at ang 1 araw na mawala ng pasok o maagang dismissal hindi raw natatalakay ang nasa agenda. Kung kakailanganin, baka raw magpapasok sila ng Sabado para sa hearings ng budget. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Maigpit pong binabantayan ng Marikina River sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagpatupad ng preemptive evacuation ang lungsod ng Marikina. At saksi live, si EJ Gomez. EJ?
Pia, umaapaw pa rin ang Marikina River sa mga oras na ito. At nakikita naman natin sa aking likuran, no, talagang malakas ang agos ng tubig. Yung mga kalsada sa paligid ng ilog hindi nadaraanan o sarado sa mga motorista. At mas mahigpit ang pagpapatrolya na ginagawa ng mga tauhan ng Marikina River Parks Authority para maiwasan ang anumang disgrasya. Pasado alas 9 ngayong gabi, nadatnan naming magkakasamang nagmo-monitor ng Marikina River ang grupo ng mga kabataang ito. Tinatanaw daw nila ang antas ng tubig ng ilog. Baka raw kasi pasukin ng baha ang kanilang mga bahay. Dahil umaapaw pa rin ang ilog, sarado sa mga motorista ang bahagi ng Bayan Access Road at Ming Lopez Lane, mga kalsada sa paligid ng Marikina River Park. May mga nakadeploy naman ng mga river patrol ng Marikina River Parks Authority para i-monitor ang sitwasyon sa ilog. Umabot ang apaw ng ilog sa bahagi ng Ming Ramos Lane. Ngayong humupa na ang baha sa bahaging iyon, naiwan ang makakapal na putik sa kalsada. Ilang tauhan ng LGU ang nagsimula ng maglinis sa lugar. Sa ngayon, preemptive evacuation pa lang ang ipinatutupad sa lungsod ng Marikina. Check lang po namin yung level ng tubig dahil malapit lang rin po yung bahay namin dito, baka sakaling abutan ng tubig. Pag ganun po, bali nakakit namin yung gamit sa second floor. Pupunta sana akong drugstore, ma'am, kaso since baha, hanap na lang ako ng alternative na daanan. Mabaha po, tsaka traffic dahil yun nga, maraming sasakyan na nakatigil. Malakas ang ako, so diretso. Pag may pupunta dito ng mga kabataan, at least, sinasaway ko na para wala na tayong maaksidente. Nakikita? Napasabak sa baha ang mga sasakyan sa Barangay San Roque. Paliwanag ng city engineer ng Marikina, mataas na volume ng ulan at tubig mula sa Rizal ang dahilan ng mabilis at bigla ang pagbaha sa ilang bahagi ng Marikina. Ilan sa mga binaha ang Tropicana sa Barangay Santo Niño, Barangay Malanday at Santa Elena malapit sa Marikina City Hall. Mag-aalas 6:30 ng gabi kanina, tumaas sa 16.9 meters ang tubig sa Marikina River. Nananatili ito sa ikalawang alarma. Sa Barangay Mambugan, Antipolo City, pahirap ang umuwi ang mga estudyante na napilitang lumusong sa rumaragasang baha. Sa lakas ng agos, ilang estudyante ang nadapa at natangay ng ilang metro. Basang-basa ang babaeng estudyante ito nang makatawid papunta sa bangketa. Nagtamo ng galos at sugat ang isa sa mga estudyante. Masakit naman ang katawan ng isa matapos siyang matangay ng baha. Sa San Mateo, Rizal, lagpas tuhod ang baha sa isang subdivision sa Barangay Ampin 1 pasado alas 2 ng hapon. Dahil sa biglang buhos ng malakas na ulan, umapaw ang creek, bumaha sa mga kalsada at pinasok ang mga bahay. Ayon sa mga residente, alas 6 ngayong gabi, tuluyang humupa ang baha sa lugar. Pia, nakikita natin nasa 16.5 meters na lang ang taas ng tubig sa mga puntong ito. Pero second alarm pa rin yan at nakikita rin natin talagang malakas ang agos ng tubig. At dito sa aking likuran, itong kalsadang ito actually ito ay kalsada na nadadaanan dapat ng mga residente at motorista. Pero dahil ito yung bahagi na talagang laging unang umaapaw or nilalabasan ng tubig na umaapaw mula dun sa ilog, ngayon sarado ito sa mga motorista at kanina lang nagsimula na nga yung paglilinis ng mga tauhan ng Marikina River Parks Authority dun sa mga putik na naiwan at nagsimula na rin sila specifically na mag-flushing gamit yung may high pressure ng tubig para malinis yung area at unti-unti nang madaanan o mabuksan yung itong Bayan Access Road sa Marikina River Park. At yan, ang latest mula rito sa Marikina City. Ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Nag-anunsyo po ang Malacanang ng work from home para sa mga ahensya ng gobyerno bukas, August 18, sa ilang lugar sa Luzon dahil pa rin sa inaasang epekto ng habagat. Sakop po nito ang mga kawani ng gobyerno sa buong Metro Manila at sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Kung wala pang anunsyo ang lokal na pamahalaan sa mga nabanggit na lugar, ipapatupad ang alternative learning mode o online class para sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan.
Dinagasan ng flash flood ang dalawang barangay sa Pangasinan sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan kagabi. Nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa bayan ng Labrador. Pahirapan tuloy ang pagdaan lalo ng maliliit na sasakyan. May mga kalsada ring nalubog sa Bugalyon. Ina-anticipate din po yan na pag ganitong saturated na po yung lupa at tumagal po yung mga ganitong pag-uulan ay tendency po ubuhos po talaga pababa yung bigla ang agos ng tubig mula dito mula sa upstreams. Pasado alas 11 na kaninang umaga hanggang tuhod pa ang antas ng baha sa mga nasabing lugar. Ang ilang residente inilikas. 36 na barangay mula sa 7 bayan at isang lungsod sa Pangasinan ang binabaha pa rin. Humuhupa naman na ang tubig sa iba pang lugar. Dahil ganito po yung panahon, in-expect po natin tataas po ulit to within the day and the coming days. Dahil by Wednesday, ganito pa rin po yung magiging panahon. Sa tala ng Provincial Social Welfare and Development Office, mahigit 200,000 pamilya ang apektado sa Pangasinan dahil sa hagupit ng habagat at mga nagdaang bagyo. Binabaha pa rin ang ilang barangay sa Calasiao. Patuloy na binabantayan ang antas ng Marusay River na nasa above critical level. Although yung monitoring po natin nitong nakaraang mga araw ay yung trend niya is pababa, etong umaga po nag-start po na tumaas ulit gawa nung tuloy-tuloy yung pag-ulan na naranasan natin simula kahapon. Dahil dyan, inirekomenda na ng lokal na pamahalaan ang pagsasagawa ng preemptive evacuation. Ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Gumuho po ang bahagi ng dike sa Tarlac City sa kasagsagan ng malakas na agos sa ilog, bunga po ng malakas na pag-ulan. At sa Olongapo City, bumigay naman ng isang retaining wall. Saksi si Oscar Oida. Ayan, kung inyong makikita. Ayan, yung gumuho. Dahil sa pag-uulan na nagpalambot sa lupa, gumuho ang isang retaining wall malapit sa boundary ng barangay New Cabalan at Old Cabalan sa Olongapo City. Nangyari yan dakong alas 11 ng umaga kanina. Agad naman itong ininspeksyon ng lokal na pamahalaan. Delikado rito. Damay ang isang bahay pero walang tao roon nang mangyari ang insidente kaya walang naiulat na nasaktan. Pansamantalang isinara ang kalapit na kalsada dahil sa posibilidad din ng pagguho. Pinapayuhan naman ang mga residente sa flood-prone areas na lumikas matapos tumaas ang water level sa ilalim ng 3 tulay. Rumagas ang baha naman ang sumalubong sa mga residente sa kalsadang ito sa La Trinidad, Benguet. Sa kasagsagan ng ulan, nadulot ng hanging habagat. Ayon sa uploader ng video, nararanasan ang matinding pagbaha sa barangay Pugis tuwing malakas ang ulan. Patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente sa epekto ng masamang panahon. Di rin nakaligtas sa baha ang main road ng barangay Tawang kahit mataas na ang lugar. Halos kalahati ng kalsada ang nalubog sa baha ayon sa kumuha ng video. Rumaragasa rin ang tubig sa alternatibong rutang ito sa Tublay. Naglagay ang pulisya at barangay officials ng temporary handholds at makeshift passage na pwedeng gamitin ng mga residente. Isa-isang inalalayan ang mga tumatawid dahil madulas na at maputik. Kaya pinapayuhan ng mga dadaan na magsuot ng proper footwear o rubber boots. Sa lakas ng ulan, nagkaroon ng debris flow sa Kapangan Road sa bayan ng Kibungan. May halong maliliit na bato at putik ang bahang dumadaos-dos sa kalsada. Sa Ukab, Itogon, isang punong bumagsak sa gitna ng kalsada matapos gumuho ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Agad nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Sa parehong barangay, isinara sa mga motorista ang kalsada matapos gumuho ang lupa sa lugar. Doble ingat din ang mga motorista kaya mapagal ang takbo ng mga sasakyan sa Lipa City, Batangas kung saan halos mag-zero visibility dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa Tarlac City, gumuho ang ilang bahagi ng dike na pumoprotekta sa Tarlac River sa kasagsagan ng malakas na agos sa ilog bunga ng malalakas na pag-ulan. Ayon sa barangay, unang gumuho ang 100 metrong bahagi ng dike na kasalukuyan ng ginagawa sa ilalim ng pangangasiwa ng DPWH. Kasunod nito, gumuho naman ang lumang bahagi ng dike na nasa 60 metro ang haba. Dahil dito,
Nagtulong-tulong ang barangay, mga residente at Tarlac LGU na malagyan ng sandbag ang nasirang bahagi ng lumang dike bilang pansamantalang proteksyon. Ako si Oscar Oy ng inyong saksi. Nagka-landslide at binaha ang ilang lugar sa Central Luzon dahil sa walang tigil na pag-ulan. Binaha ang ilang kalsada sa Subic Bay. Halos umapaw ang ilog at malapit na umabot sa kalsada. At mula sa Subic-Clark-Tarlac Expressway, tanaw ang mga palayang nalubog sa baha. Kabi-kabilang landslide naman ang naitala sa Olongapo City.